Sa mga statement ni Papa, ni Congressman Pulong, you can check, you can go to the city, go to the first district, Papan. You can see na lahat ng projects, wala naman kaming ghost project, hindi sikat ang multo sa amin eh. Walang ghost project sa amin. Lahat talaga ng kung ano man sinasabi na budget na bigay kay Papa. Heto na nga ho ang pag-usapan natin ngayon mga kabita. Si Mr. Omar mga kabita, Congressman Omar Duterte, nagsalita ho yan. Kasi nga po, natatandaan niyo po ba, nung isang araw lamang, binabatikos ho nitong mga, alam niyo na yung mga tuta ni Tamba, tuta ni Marcos Jr., itong Davao City, na mayroon daw 51 billion ghost project. Unang-una mga kabita, ipapakita natin, ano ba yung nasa ilalim? Ayan ho. Ayan po yung nasa ilalim. Ayun yung nasa kabila. Ayun. Ayan. Nakikita niyo po, sa Davao po yan. Ibig sabihin po, nakikita niyo po ba yung may tunnel sa ilalim? Para ho yan sa mga tubig o sa baha. O di ba? Ngayon, may ipi-play ho tayong video mga ka-update na talaga namang ikatutuwa netong mga basher ni Kong Pulong, ni Kong Omar. Kasi nga mga ka-update, patuloy ho nilang binabatikos ang mga Duterte dahil nga daw nagkaroon ng 51 billion budget sa Davao City na akala naman ng taong bayan, siyempre maniniwala ho sila. Pinost ho sa social media na meron nga daw 51 billion. Tapos, nasaan yung mga proyekto, nasaan yung mga pinagagawa niya. Kaya mga dita, panoorin ho natin ito. At ang pagsasalita ni Kong Pulong. Diba? Hanapin nyo yung mga ghost project na pinagbibintang nyo sa kanila. Sa amin. Yan po ang sinabi niya. Kaya mga update, panoorin po natin itong sinabi ni Kong Pulong patungkol, hindi pala si Kong Pulong mga update, si Congressman Omar patungkol nga dito sa mga aligasyon ng mga hinayupak na ito. Kasi sa Manila nga, nilulubog, sa Bulacan nilulubog. Pero daw sa Davao City mga update, meron ho kasi silang pinatunayan. Meron ho silang patunay na hindi ho kinurakot yung pera ng taong bayan at may proyekto talagang tinatapos. Hindi katulad ng mga ibang congressman na binubulsa yung kaban ng bayan. Kaya dito, simulan na ho natin ito. Ang flood control area sa Davao City. Isa ito sa 51 billion na proyekto na hinahanap ng buhay mo. Lagi kayong naghahanap tapos dyan naman sa lugar ninyo ang palpak. Pero sa Davao City makikita mo talaga ang haba ng flood control project. Grabe! O diba mga kapatid, nakita naman ho natin na may patunay ho talagang proyekto dyan sa Davao City at hindi binubulsa. Siyempre mga kapatid, kahit na hindi naman makikita, normal naman po kasi yung kulay ng tubig na yan eh. Diba? Ulan ho yan eh, syempre. Diba? Tubig ho yan. Kaya ganyan talaga yung kulay. Kaya huwag nating batikusin yung Davao at umpisahan yung imbestigahan yan dyan sa Manila. Diba? Imbestigahan yung mga sangkot. Hindi yung nasa Manila ho tayo eh. Diba? Yung usapin ngayon, nandyan sa Malacanang, nandyan sa Senado, nandyan sa mga Kamara, kongresista. Tapos idadamay nila yung Davao City na wala namang problema. Diba? Hindi kaya nangingilabot ang mga taong iyan sa mga pinaggagawa nilang paninira sa pamilyang Duterte. Lahat ng aligasyon ginagawa nila. Lahat ginagawa ho nila para pabagsakin sila. Pero ano po mga kapatid, butata, pahiya lang ho sila. Yan po yung katotohanan dyan. Diba? Kaya dito mga kapatid, ano po bang masasabi ng taong bayan na pinakita na talaga sa media na merong mga proyekto ang Davao? Meron silang ginagawa, hindi katulad dito sa Central Luzon. Binabaha yung mga ating kababayan. Dito kasi puno ng kurap. Sa Davao mga kapatid, galit ho sa mga magnanakaw mga yan. Galit sa mga adik. Diba? Magkaiba ho. Napaka malayo. Kaya yung mga naninira dyan sa mga Duterte, mga update, tatawanan lang ho ng pamilyang Duterte. Hanapin nyo yung mga kinurakot nila. Diba? Kung ano-ano kasing binabato sa kanila mga update, diba? Kaya ituloy na ho natin ito, yung pagsasalita ni Kong Pulong.
patungkol nga dito sa aligasyon ng mga Mongoloid na tao. Congressman Omar, Ma'am Isabel, and Vice Mayor Rigo, welcome po sa The Netherlands, The Hague. Kamusta po kayo, sir? Okay lang naman, sir. Sure, first time ko talaga mag-visit, punta dito. Ganda naman. Wala na masabi sa weather, pero para sa kanila maganda na daw to. Is it your first time also in Europe or in the Netherlands? Sa Hague, first time. First time. Sa Hague, first time ko. Sir, is it okay to know kailan pa po kayo dumating dito? Well, ako, I arrived, sa pa tayo? Last week lang. But he's been no longer here. Okay. Since September 1. Oh, because we saw Congressman, Vice Mayor. Nagsama pa sila ni Papa. Yeah, si Papa mo. Sir, how do you feel right now that we are actually standing here sa Duterte Street? Actually, may certain pride daw talaga ma-feel kasi grabe talaga na well-known na talaga to. Kahit actually mga locals na Filipino makausap namin, parati lang sinasabi, you should go to Duterte Street, you should go to Duterte Park. Them saying that di pa nila kami kilala. So, kita nila Pilipino, mismo sila, gina-promote nila ang lugar. So, makasabi talaga ako na ganyan ka deep-seated talaga ang impact ni Lolo sa buhay nila na kahit dito kalayo na ng lugar, proud pa rin sila kay PRD. Okay, sir. Sir, may tanong lang ako, sir, highly political po yung question because there's very clear effort from detractors of the Duterte family to impugn the family Duterte to all the anomalies, as the congressman yourself, sir, especially right now the anomalies hurled against your father, no? What is your reaction to this effort from the detractors, sir? Well, this is not something new naman. Since nung time ni Madam President Gloria Macapagal Arroyo, nung time ni Speaker Nograles, inahabol naman talaga ang family namin. Parati na gina-throw ng accusation. So, yun nung time na nun kay then Mayor President Rodrigo Roa Duterte. Rodrigo Roa Duterte lang pala. Si Mayor Digong, parati na gina-target nun. And then sa latter years ng Aquino administration, of course, dahil malakas na candidate ng lolo ko, sila rin nag-start. So, itong admin nabago, admin ni BBM, di naman siya ganyan kabago. Parati talaga sila may masabi sa amin or ginalink sa amin kung ano man mga misgivings na nila or mga pagkukulang nila sa tao. Gusto talaga na i-link sa amin. Ang totoo lang yan, wala kami kakahiya talaga. As sa mga statement ni Papa, ni Congressman Pulong, you can check, you can go to the city, go to the 1st district, Papan. You can see na lahat ng projects, wala naman kaming ghost project, hindi sikat ang multo sa amin. Walang ghost project sa amin. Lahat talaga ng kung ano man sinasabi na budget na bigay kay Papa, napunta talaga sa use na magamit ng tao up until now. Of course, yan talagang Diba mga kapdit, walang multo sa amin. Walang ghost project sa amin. Hindi ho uso ang multo dyan sa Davao City. Kaya nakakabilib ho itong si Kong Pulong. Diba? Nakakabilib po yung pagiging makabayan nila. Yung pamilya Duterte ho talaga. Mga kapdit, maaasahan ho natin. Kaya kukunti na lang sila mga kapdit. Kukunti na lang yung mga tapat na nagseserbisyo sa kanilang bayan. Kaya naman, Martin Romualdez, saldi ko, mahiya naman. Diba? Dapat, ganyan yung ginagaya. Diba? Diretsahan ho tayo mga kapdit. Ganyan ho. Ganyan ho dapat ang ginagaya ng mga ibang kongresista ng bubulsa nang hindi naman ho nila pera. Tapos waldas ng waldas, nakala mo pinaghihirapan nila. Diba? Legacy ng pamilya, since noong time ni PRD, build talaga. So marami talagang legacy projects. Maraming bridges, ang interconnectivity ng buong Pilipinas naging stronger or at its strongest noong time ni Lolo. Speaking about legacy projects, wala akong masabi sa ngayon na administration. Okay. Sir, do you have already a schedule for you to enter and visit your lolo? Unfortunately, wala pa.
at that aspect, we don't really understand why. Kami naman, naman kami, immediate family naman considered sa amin. Actually, ito isa dito, si Vice Mayor, kapangalan niya pa nga. The second na nga to. So, we don't really understand why it takes this long for them to process na a request to visit our lolo, especially considering na buti sana nasa kabilang kanto lang to, medyo malayo pa naman. Malayo pa ang flight. Pero, again, the lawyers of PRD are working their hardest na i-process ang request namin. On the side naman of the ICC, of course being a separate entity with hindi lang naman kami ang inaasikaso, baka on their part, they're doing their best rin naman sana. So we respect it. But yes, we're still remaining very hopeful na habang nandito kami, sana ma-visit rin namin si Lolo. Kung what is your reaction to the decision of the court doon sa pagbibigay nila ng halaga sa pag-adjourn ng confirmation of charges hearing ng supposedly September 23 doon kay former President Rodrigo Roa Duterte? Yung first ko nabasa nun, actually nandito na ako nun eh. Ang reasoning lang nila is physical state. Yun ang reasoning nila. If he's fit naman pala to stand trial. If mali ba ako yung tama yes, naman. Yes, that's correct. So, unang reaction ko talaga, medyo worried talaga ako kasi although yes, he's a very popular figure, he's very influential, but most of all, lolo pa rin siya. Yes. So kung pag-usapan na ang physical being, medyo worried din talaga kami. Lalo na mga apo niya, wala pa kami chance makita siya. So there's a air of uncertainty talaga. So yun, pero the attorneys naman, pinapadagaan naman na loob namin na he's really fit naman, he's okay. Yun lang, being 80 years old, hindi naman siya ganyan ka malusog talaga. So, it's in a very fragile state. Kong, do you have a message to the detractors of the Duterte's family in general with their what people call excessive effort to impugn your family? So, to the detractors, magsabi pa ako sa inyo ng good evening. I know that they tend to connect everything to our family. They tend to every mistake, every fault, especially the absurdity of it. Na for example, the Taal what is that? The Sabongeros, connect pa sa amin. I know that there is a certain absurdity na makonect pa yan lahat sa amin. The flood control projects, which is good naman, gina-investigahan ngayon, pero they still trying to connect it to us. Yun na nga sinasabi na nagbaha sa Manila, sa Davao investigahan. Correct. To our detractors, I know that you see that it's not really that within logic na makonect pa sa amin. So, I know by now you are very, very much aware that the Filipino people can no longer be fooled by whatever lies, whatever misguidance that you are telling to them. I know that deep in your heart, no matter how many mga trolls na one friend lang nag-like sa mga post nyo, yung mga nakalock profile na kahapon lang ginawa, kahit ilang ganyan na effort ibigay nyo, hindi nyo na maloko ang taong Pilipino. They are waking up and they are very aware. I know that na you are just fighting for whoever is the highest leader, but the Filipino people don't care about that. They are actually looking for credibility. They are looking for someone who is the cause of all the floods, of all the problems the Philippines are facing now. They are looking for a face. They are looking for someone who's responsible. At kayo mismo ang pinakauna may alam sinong responsible, malamang.
sila ang funder niyo. Kong, your message lang doon sa isinasagawang pagkilos sa September 13 sa Pilipinas at I think September 21 na magkaisa mayroon sir, magtipon-tipon ang mga Pilipino. I think sa EDSA Shrine. I think these are prepared by separate groups but the objective is to actually show park yun. L ang starting ng Park Luneta. Sa 21, hindi ko alam sa 13 pero thank you for informing me. So again, partly doon sa sinabi ko sa detractors, the Filipino people are clamoring for answers. You the people, bilang elected official, you lend us your power because you have faith and you have trust in us. If you think that some government officials or some upper echelon of government officials, lalo na yung sinasabi lang mga sacred cow, yung mga untouchable, walang untouchable. Kamu ang lahat ng Bisaya. Okay lang Bisaya. Kamay sir. Kayo ang boss namin. If you think that there's something wrong na, if you think na this cannot go any further, fight for your right, fight for the power that you lend to us. Kung kailangan babawiin, babawiin. If you think that they don't have the Filipino people as a top priority, only themselves, then of course you have the right to fight for yourselves, to fight for your country rin. Lalo na nagamahal lahat, hindi mo pa alam asan napupunta ang taxes mo din. You should fight. But again, ngayon ko lang naman yung 13 at saka yung 21. So all I can say is all of you have the right to protest, all of you have the right to fight for what you believe in. Kong, for all of you who actually stayed here for quite a number of days, what's the best practices you think that you noticed na pwede i-apply sa mismong distrito mo, Kong? Actually, maganda sa itong bike, pero well, dito naman sa Den Haag, I'm sure na mas matanda pa ito sila naging city kaysa sa Philippines sa country. So grabe siguro ang planning that come to this. Pero kung meron man ako malagay sa distrito dito, siguro I'm just very hopeful the public transport system nila dito sobrang organized, sobrang well, on time naman rin. Sa amin, we're trying to do that naman in Davao, the whole of Davao. Of course, thank you, Mayor Sebastian Duterte is trying his best to implement the public transport doon sa modernizing the public transport of our city. And kung makita mo dito, it's doing well naman rin. There's some traffic pero hindi naman nag-aabot ng mga 2 minutes, 3 minutes sa isang stoplight. Mabilis lang. Wala naman nagdadali dahil siguro sa public transport. So if yan talaga siguro ang sagot, not only in my district but the whole Philippines, dapat talaga ang public transport. Malamang meron dito mga nakasuit, nakawaw. Tama ba yung word? Nakawaw? Nakawaw na masabay namin sa tram, masabay namin sa train. So yan ang isang pinakamagandang side na nag-work talaga ang public transport system kasi kahit yung mga mamayaman, nagasakay rin, ginagamit rin nila. Actually, kung you share the same observation kay Vice President Inday, mobility option daw. Yun na-observe niya. Pareha na kami makita. Kung last statement na lang or question, no? What's your message sa mga kababayan natin na hanggang ngayon kung almost 6 months na sumusuporta pa din sa lolo mo at sa pamilyang Duterte in general? Alam mo being in Davao, parati, lalo na kayo Sir Alvin, parati ko kayo mapanood. Grabe ka, overwhelming feeling. Alam mo yan, at the same time, they know na na-hurt rin sila. Nandito si PRD ngayon. All they wish for na makauwi na siya, to be with his family, lalo na at his age. The service is done to the Filipino people. Alam ko yan ang naramdam nila kay PRD. Kaya sila, nainganyo sila magpunta dito. Gusto nila ipakita ang support nila. Gusto nila na mabigyan nila ng mabigyan nila ng blessings PRD na makauwi na sa Pilipinas. So, all I can say is me personally, I am very thankful. Of course, the family has always been thankful to all of you. Thank you for always praying for him. Thank you, even if we're not here. Meron
Hindi na ganun kabigat ang feeling namin, knowing na maraming supporters nagapunta dito, maraming supporters na everyday nagapray para sa kanya. 2023 pa lang ay sinabi ko na ang bansa natin, ang bansang Pilipinas ay talagang pinamumunuan ng mga kawatan, ng mga kawatang politiko. Kasama yan sa aking mga testimonya dito sa kasong ito laban kay Zaldico, laging present si Tambaloslos, no, sa aking mga pasabog. Na sinasabi ko dito na sa aking mga sinupang salaysay na even ang Vice President natin ay nagsabi na si Zaldico at si Martin Romualdez ay kontrolado at manipulado yung mga budget allocation. Recently, ang naging testimonya nga ng mag-asawang Diskaya na inamin nila na talagang bulok yung sistema sa ating bayan dahil isinalaysay nila, at ako naniniwala ako dito sa salaysay nila na talagang wala silang magawa kundi napipilitan sila dahil kung hindi sila susunod na magbigay ng 25% na lagay doon sa nasa itaas na binabanggit niya ni Carly Diskaya na ito ay para kay Tambaloslos at para kay Zaldico base dito sa kanyang mga nakakausap na mga taga-DPWH. Kaya nga sabi ko, ano pag ginagawa ninyo? Diba? Halos lahat ito, Kongreso, Senado, yung iba dyan kasabwat. Talagang palubog na ang Pilipinas. Pero wala pa rin kayong ginagawa. So, pero napakaganda ng testimonya nitong mag-asawang Diskaya. Sabi ko nga, mga papalangga, nung binabato yung bahay nila, sabi ko, bakit binabato nyo? Bakit sinugod ng mga ralistang mga kaliwa ang bahay ng mga Diskaya? Bakit hindi sila sumugod sa Malacanang, bakit di sila sumugod sa bahay ni Tambaloslos at sa bahay ni Zaldico? Dahil hindi ito, yung mga contractor na yan, syempre may mga iba dyan ghost, may iba dyan gumagawa talaga ng illegal, pero ang karamihan sa kanila, kailangan nilang sumunod dahil hindi nga sila mabibigyan ng project kapag hindi sila nagbigay dun sa mga nakakataas. So ngayon, sinasabi dito ng mga Diskaya, yun na nga, na nag-start sila noong 2003, nag-start sila na lumahok sa mga government projects, then ang sabi dito sa number 3, na hindi daw naging madali ang trabaho nila sa mga government projects, dahil madalas, mahirap sumingil. Yeah, totoo naman yan, alam nyo, meron kakilala na meron silang transaction, sila Villar, okay? Sila Cynthia Villar, nabanggit ko na to sa inyo. Ito yung may mga tawag dito, mga supplier na hindi nila nababayaran. Pero yung kumpanya na yon hindi DPWH, is a private company ng mga bilyar. Sinabi ko yan sa inyo before. Kaya totoo itong sinasabi ng mga Diskaya na mahirap talaga maningil sa mga taong gobyerno o sa mga nasa gobyerno kasi ipit-ipitan ka. Tapos sinabi dito ng mga Diskaya na yun na nga, hanggang sa may lumapit sa kanila na kaibigan nila, yung pinangalan ng Voltaire Claveria, at inikayat sila o inalok sila na magkaroon ng project sa national level. So, dito sa mga testimonya na ito, nitong Claveria na ito, na siya ay nagtatrabaho sa mga kongresista at nangakong kapag nagbigay nga daw sila ng pera, yung mga Diskaya ay makakuha sila ng project. Tayo lahat naniniwala dito. At sabi ng mga Diskaya, dahil wala naman daw silang alam sa mga kalakaran, sa mga ganyang government projects, so nag-trust sila at ibinigay nila yung lahat ng kanilang mga ipon, para makakuha ng project. But during that time, niloko daw sila nitong taong ito at naglaho na lang ng parang bula ang kanilang pera. Then, pumunta sila sa DPWH, nag-report sila, pero wala rin daw nangyari, hindi daw sila pinapansin, at hindi daw sila sumuko para gawin yung tama sa kanilang mga negosyo at patuloy na sumasali sa kanilang mga bidding sa government hanggang sa later on, yung mga kumpanya nila, yung kumpanya nga daw nila ay nanalo ng bidding sa mga projects dito sa national government. According to them, according dito sa kanyang testimonya, ay patas na bidding. Sinabi niya dito na ibinuhos nilang lahat, nagsumikap sila para maipakita ang kanilang capacity ng kanilang company para nga maayos daw yung mga dekalidad or yung mga proyekto nila. Then, nagkaroon sila ang term nila is kaunting tagumpay dito sa St. Gerard Construction na ito. Kaya according to mag-asawang Diskaya, ay nag-expand sa kanilang pagninegosyo. Kaya nga itong
pinangalan ng Alpha and Omega General Contractor Development na dyan ay nasasangkot dito sa mga proyektong ito na substandard according dyan sa pinag-uusapan sa Senado at sa Congress now. Okay. Alam naman natin na hindi talaga makakakuha ng proyekto ang isang contractor kung walang backer o walang ganitong klaseng kalakaran na maniningil ng 25% o up to 30%, di ba? Kasi yung kausap niya, niyang mga diskaya, sinasabi nga na 25% ang ibibigay sa taas. At ang taas na ito, si Tambaluslos at itong si Zaldico. Again, yung kanilang testimonya ay nag-corroborate po yan dito sa informante natin na inilabas ko ng 2023 na talagang si Zaldico at si Tambaluslos ay bumili pa ng bahay sa Forbes Park para paglagakan ng kanilang perang nakukuha dito sa mga contractors o dito sa mga kanilang mga illegal na gawain. So 2023 ko pa sinasabi. Kaya sabi ko, thankful ako dahil lumabas ito din ng investigation na ito at nag-corroborate nga, okay? Nag-corroborate yung aking mga testimonya dito sa testimonya naman ng mga deskaya. Kaya hindi, alam mo, maganda yung sinabi, no, ng ni Carly. Hindi ko sinasabi, aminado naman sila, okay? Na kailangan nilang sumunod, na kailangan nilang sakyan yung sistema. May passive, di ba, naghihingi sila ng protekta itong mga mag-asawang diskaya na gagawin nga silang state witness. Ang sinasabi ni Senator Marcoleta doon na yung mga ganong, yung mga less guilty ba ang term doon, na mga katulad nila ay talagang posibleng pwedeng maging state witness. At itong mga most guilty, ito nga si Tambaluslos at si Zaldico at ang mga taga-DPWH ay yung mga yan, talagang sila, hindi sila pwedeng maging state witness, dapat sila ikulong. Dapat sila jetayin kung mayroong bitay. I-pull out ko lang uli, itong Forbes Park issue na ito. Okay? Patungkol dito kay Zaldico. Right? Kay Zaldico, mga kababayan, Forbes Park. Dahil pinakita dyan ngayon pinakita dyan sa, I think sa Congress. Kaya nga sabi ko sa inyo, talagang nag-corroborate itong kwento ng ating informante na talagang etong si Zaldico at si Tambaluslos ay bumili nga ng bahay dyan sa Forbes Park para paglagakan ng tangkas-tangkas na pera. At pinakita dyan sa Congress ngayon, ongoing yung kanilang, medyo nakikinig ako, yung kanilang Senate hearing na talagang milyon-milyon ang nilalapag sa lamesa ng mga kontraktor ang binabayad sa kanila at pera ng bayan yun. Imagine ninyo, total of billions. Kaya no wonder, lubog talaga kayo sa baha. Okay? Malulubog talaga kayo ang buhay ninyo. Hindi porket kayo ay, hindi kayo, kahit hindi kayo makialam sa politika, kahit kayo ay, sabi ko nga, when you say neutral kayo, ayaw nyo makialam because you're not a political person. Meaning, duwag lang kayo o ayaw nyo talagang ipagtanggol ang katotohanan. Ayaw nyo ipagtanggol ang bayan kasi there's no such thing as neutral when it comes to corruption ng mga politiko.